classic scooter pa talaga ang tipo mo, nandito na si Giorno. Okay, nandito ho tayo sa Honda Pagsanghan, Aresa. At mag-a-activate po sila ng Giorno 125. Okay, bagong dating lang po dito sa Pagsanghan. Tama-tama, na-tsempohan natin. At patagal ko na rin itong inaabangan eh. By the way, ito na po yung latest na classic motorcycle or classic scooter ng Honda. Yung pong Honda Henyo at saka Scoopy, mukhang phase out na po. Pero maganda naman na naging improvement, di ba? Combine siya ng classic and modernized na scooter. Maganda pala yung pwesto ng kanyang battery dito sa pinakadibdib. Mataas siya, di ba sir? Kaya kahit mapasabak tayo siguro sa baha at check natin na hindi naman mababa yung kanyang ground clearance eh. Kasi yung mga usual na mga scooter nandito po sa baba ang battery eh. Pero dito, ayan, itinaas na siya. Sir, magandang hapon ha. Shout out o mananawagan? Shout out. Ay, ito sila ma'am, sigurado meron tong kaway-kaway naman siya. Nagulat si ma'am. Okay na, na-install na po yung battery. Check natin yung kanyang ilaw. Okay, dito po sa kanyang headlight, ayan, full LED po siya. Then may kasama siyang DRL sa gitna, bali round shape po siya. Siyempre ito po yung kanyang low beam. And then check natin yung kanyang high beam ha. Testing ko na yung battery kung nakapakit na. Ayun, pag high beam, baligtad po siya. Nandito po sa baba yung kanyang high beam sign. And then combined po siya ng bulb at LED sa kanyang lighting system. Dito po sa turning signals, ayan, bulb po ang ginamit. At maganda naman, sa gitna, hindi masyado mababa yung pwesto. Sige sir. Okay, dito naman po sa kanyang tail light, kitang-kita, ang ganda ng pwesto, level lang. Ayan, ito po yung kanyang tail light. And then yung stop light po ito sa gitna. And then check natin yung kanyang turning signals ha. Ayan, bulb din po yung kanyang turning signals. Unique din yung kanyang grab bar, di ba? Nakahulma siya sa shape ng kanyang body. Okay, maganda to. Maluwag yung kanyang grab bar. Pasok na pasok yung kamay natin. Hindi tayo dudulas. At maganda, buo siya. Kahit hindi siya top box ready, okay na rin. Malaki po pala yung kanyang underseat storage, di ba? Pwede tayong maglagay dito ng kalahating kapambigas, oh. Okay sir, yung kanyang side mirror na stock, ayan, terno. Ang ganda ng color combination, ganun din po. Ano nga bang kulay ito sir? Ito sir yung white. White, and then meron pa siyang tatlong kulay pa. Beige, matte black, and then pecan orange. Orange, okay, bali apat nga po. Okay, buti yung salamin niya, tumerno. Kasi kadalasan nagpapalit pa tayo ng round shape, di ba? Para mas bagay sa kanyang pagka-classic. So dito, stainless na rin siya yung kanyang stem. Then okay na, tapos malapad siya. Okay, balik tayo dito sa kanyang underseat storage. Check natin mabuti ha.
paikunin natin yung ating helmet para ma-prove natin kung talaga bang malawak siya. Okay, sukat natin ha. O, ayan, pasok na pasok po siya mga ka-riders. So. And then, dito. Ayan, bababa natin. Pwede pa rito ang mga ibang gamit natin. Yun ang tama, kita nyo, nakahulma yung kanyang upuan, di ba? Mataas to, kaya hindi siya tatama pag sinara. No problem. Pasok na pasok yung full face helmet. Kahit siguro po yung mga XL kasi size medium lang po itong helmet natin eh. Okay, no problem sa kanyang U-box. Malaki. And then quality rin naman yung kanyang seat cover. May pagka-vintage siya, di ba? Dahil sa kanyang kulay. And then naka-single stitch po siya rito na kulay brown. Then syempre yung kanyang brand na Honda. Naka-print lang po siya, hindi siya naka-embroidered. Ay, di ba? Ito po yung motorsiklo na hindi na nawawala sa uso. Timeless ang kanyang forma. Kahit sa past, present, and future na motorsiklo, hindi ho siya malalaos. Mag-stand out pa siya. Almost the same po sila ng instrument panel ng Honda Click. Medyo maliit siya, di ba? Okay, dito po sa kanyang digital panel. Okay, bali inverted po yung kanyang screen. Okay. Ayan, kompleto naman yung mga basic information na kailangan natin dito sa left side. Yung po kanyang fuel indicator. And then sa gitna po yung kanyang speedometer. And then dito meron po siyang clock, soft touch na button. Yung kanya pong select and set. Then of course, ganda ng pwesto ng emblem ng Honda. Okay, almost the same po ng switches ng Honda Click. Okay, dito po sa kanyang knob, kita naman natin na meron siyang bukod na button ng fuel and seat. Yung nga lang po, wala siyang physical key mga ka-riders. And then unique din po yung kanyang pocket dito lang sa left side. Pupush po pababa itong kanyang button and then ayan. So ang pwesto ng ating cellphone dito, ito po yung kanyang remote ha. Bali patayo po ang pwesto ng cellphone. Ayan, dito. Then check natin yung kanyang charging port. Then hinahanap ko dito sa baba yung charging port. Nandun po pala sa taas. Ayun. Bali, ayan, USB ready na po siya mga ka-riders. So ayan, kailangan lang natin ng cord para rekta na magcha-charge. And then, pasok natin sa loob. Ayun, meron pa po siyang pwesto, yung cellphone. Kaya talagang patayo tulog ang pwesto niya. Then ayan. Okay, safe na safe ang ating cellphone kahit matagtag, hindi mahuhulog at hindi mababasa kapag umuulan. Okay, mapapansin niyo po dito sa kanyang remote control, bali dalawang button lang. Magkasama na po yung answer back key o yung locator at saka yung kanyang alarm. And then ito po yung sign ng susi, ito po yung on and off niya. Wala nga po siyang stick key pero ito yung sa kanya yung emergency key. Para in case na kaproblema tayo, dito po yan ina-unlock dito sa loob ng anong ito, naka-cover na to. Nandito na po sa gitna, dito sa may bandang floorboard, yung kanya pong fuel tank. Bali meron po siyang 5.4 liters na fuel tank capacity. Ay check natin ha. Oh, di ba? Unique siya. Ini-expect ko pababa po yung bukas niya o pataas eh, pero ito pa side, di ba? Isa pa. Di ba? Para na rin siyang si Optimus Prime. Okay, 5.4 liters po na fuel tank capacity. And then meron po siyang fuel consumption na 47 kilometers per 1 liter. And then maganda yung kanyang utility hook dito sa gitna. Ayan, meron siyang lock para in case na may isasabit tayo, malubak man tayo, hindi siya kakalas. To be specific po, sa apat na available na kulay ng Giorno, ito po nasa harap natin. Yan po yung Pearl Jubilee White. Meron din po siyang Virgin Beige, Matte Gunpowder Black Metallic, at Piquant Orange. And then wala na po tayong makikitang mga decals pa. Malinis siya, bali emblem lang po nakalagay dito sa gitna. Yung kanya pong brand na Honda, naka-chrome na po yung kanyang palibot. And then hanggang dito po sa palibot po ng headlight niya, naka-chrome na rin. Okay, check natin po yung kanyang front tire. Meron po itong size na 100 by 90 by 12. And then tubeless na po siya. And Duro brand po ang ginamit. Okay, dito po sa kanyang aluminum na mag wheels, of course size 12 din po ito na matte black po. Wala na siyang mga decals na nakalagay. Okay, sa kanya naman pong front brake, okay, naka-single disc na meron pong single piston caliper at telescopic fork na front suspension. Pero maganda ho rito, ito po yung kanilang signature na braking system, yung CBS or yung combi braking system. Kaya no problem kahit wala tayong ABS.
magtutulong po yung dalawang preno sa likod at sa front. And then dito po sa rear tire, 110 by 90 by 12 po ang size. And then naka-drum lang po sa kanyang rear brake. Single-sided shock naman po sa kanyang rear suspension. At ang maganda naman po sa kanyang engine, Enhanced Smart Power Plus na po siya. Okay, wala na po siyang kickstart mga ka-riders. Pero maganda rito, meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Okay, dito po sa footrest niya, kala ko pinipindot, hindi po pala, meron siyang butas sa ilalim na ihilahin lang natin. And then maganda yung aluminum na apakan niya, malapad po. Okay, sa side profile po niya, di ba, napaka-elegant po ng dating ng kanyang model name na Giorno. Then naka-chrome na po siya, and then naka-emboss. And then sa kanya pong stock na muffler, medyo mababa po yung kanyang pwesto, pero ibinagay po talaga sa forma ng kanyang body. Horizontal din po yung kanyang pwesto. Then maganda yung kanyang plastic na heat guard, malinis, matte black lang po ang kulay. Dito po hindi siya perfect round shape, may pagka-oblong po yung kanyang muffler. Then siyempre naka laser print po dyan yung kanyang brand name na Honda. And then nasa 800 ml po ang engine oil capacity ng Giorno 125. At ganun pa rin po sa kanyang gear oil capacity, nasa 120 ml. Okay, sa engine specs po ng Giorno 125, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa kanyang cooling system. And then syempre fuel injected na po sa kanyang fuel supply system, 125cc displacement. And then maximum power of 11.3 horsepower at 8,750 RPM and 11.6 Nm of torque at 8,500 RPM. Sa curb rate, tumitibang po siya ng 116 kilos at meron po siyang 155mm na ground clearance at 780mm na seat height. Nga pala mga ka-riders, sa kanya po mga switches and button, dito po sa bandang right side, nandito po yung kanyang idling stop. Ito po yung button na makakatulong po makasave tayo ng gasoline in case na tayo po na traffic, at naka-activate po yan kung sana po mag-i-stop ang ating engine or magsha-shutdown ng ating engine in case na tayo po ay mapatigil ng 3 to 5 seconds. And then pag i-start ulit, isang piga lang sa throttle niya. Okay, dito po sa ilalim yung kanya pong electric starter push button. Okay, meron pa siyang abang na button dito eh. Siguro pwede pa itong installan. Siguro yung switch po ng headlight DRL, di ba? Magkaroon sana ng switch off. And then dito po sa kabila, high beam, low beam sign, horn, turning signals. And then meron pong park brake lock yung kanyang preno. Dito po sa left side, ayan. In case na po tayo ay mapa-stop sa mga uneven na kalsada, downhill o uphill, pwede po natin gamitin to. And then pag i-unlock, isang press lang, unlock na siya. Para i-update po tayo sa presyo ng Giorno 125 ngayong February 8, 2025. Nandito po si Ma'am Nika, sales assistant po dito sa Honda Pagsangan. Ma'am, magandang hapon po. Hello po, good afternoon po. Ayun, para i-update po kayo sa presyo po ng ating Giorno Plus, ito po ang aming presyo. Para po sa cash, ang presyo po namin ay 104,350. Kung installment naman po ang aming minimum na down payment ay 10,900. Ang monthly po nito sa 1 year po ay 10,725. Kung 2 years po ay 6,340. At kung 3 years naman po, ito ay 4,990. Para sa monthly rebate naman ay 200 pesos. Para po sa mga interesado, pwede niyo po kami bisitahin dito po sa Star Honda Pagsanghan. Located kami sa Aresa Complex, Barangay Binyan, Pagsanghan, Lamita. Ilalagay naman po ni Sir yung aming Facebook page, Star Honda Pagsanghan, tsaka po yung aming contact number. Sa mga nagtatanong, para may idea po kayo, si ma'am po ay 5'5", tama ma'am? 5'5" in height. 5'5" po ang Tapos susukatin po niya kung abot po ba niya o hindi siya tiyat. Sige ma'am, pakisakyan nga po. Okay, yan po ang format sa 5'5". Medyo... Sige ma'am, pakiano po yung side stand. Pakitaas niyo yung side stand. Ayan. Okay. Ma'am, tiyat po ba dalawa pa o isa lang? hindi po. Ako, Sakto lang. sakto lang sa kanya. So expect na natin sa mga 5'4", 5'3" na girl lalo dyan ay ano ho, medyo titiyad pa. Pero syempre abot na abot naman po yan. Okay ma'am, kamusta po ang upuan? Comfortable, sir. Siyempre. Okay. Sakop niya yung talagang upuan. Okay, nakahulma siya no ma'am? Kulma talaga siya, sir. Okay. Comfortable. Perfect siya sa mga girl na pumuluhan ng classic na motor. Okay. Test nyo lang yung preno. Okay. Kapit talaga. Malakas ang braking power niya ma'am sa front. Ano, Stopping power niya, ayun no. Kita nyo.
Kahit naka-tiles po dito sa Honda Areza, kita nyo, ang lakas po ng kanyang preno. Both side po ma'am, sa bagay naka-combi brake naman yan. Sige ma'am, maraming salamat po ha. Okay, yan ang forma po niya kapag naka-side stand. Para siyang babara, di ba kasi yan, tagilid na tagilid siya pero tama-tama lang po siya. Tayo naman na mag-check ha. Tayo naman ay 5'8", ayan. Okay. Ayun, ba't ba nun? Parang mas matangkad si Ma'am Nika sa atin. At tayo ay nakatiyad eh. So, yun nga po, ang maganda ho rito, yung position po ng kanyang manibela, naka-upright talaga. Kaya hindi tayo pasubsob. Ang lapit na halos sa atin, no? Kaya hindi tayo mangangawit, yung mga may problema sa likod. Okay lang, at ano, mataas nga po ang position niya. Hindi tayo mangangawit. Okay, sa turning radius po niya, ayan, eksakto po sa ating hita. Ayan. And then, yung ating paa, eksakto po sa kanyang floorboard. Medyo malapad po yung kanyang floorboard, oh. Makakapaglagay pa po tayo ng mga gamit natin dito, lalo na bag. And then, sa shock, oh, malambot po ang kanyang shock, mga riders, oh. Kahit single-sided shock lang po siya, napaka-komportable po niya. Walang langit-ngit, wala siyang mga tunog-tunog na maririnig. Yan. Walang lagu-lagutok na maririnig. Okay siya. Then check po natin yung kanyang front brake muna na disc. Okay, ito malakas ang kapit po ng kanyang brake. Dito sa front po ha. And then dito naman po sa rear brake na drum. Okay, parang hindi siya drum mga riders, parang disc din kasi ang lakas po ng kanyang preno. Hear the beating of our hearts. They are calling you to rise from the limits of your world. Oh, with our dreams, we'll carry on. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now. Together we ride with one dream. Start your engines with the power of dreams. Beating in your heart. One dream, we ride as one. Oh, we are hope. Oh, we are love. For one dream, we ride as one. For our dreams, we ride as one. We ride as one. Life can open many roads. Choose a path that your heart knows. But no matter where you go, together we'll ride.